Hello everybody! Ako si Jiro. Welcome to another episode of Homegrown Insider, hatid sa inyo ng 96.7 Destiny Radio. Ngayong araw, we're gonna get inside one of the top-rated beauty salon here in Quezon Province. This is Enzo's Beauty Studio. It's gonna be an interesting story kasi yung ating interviewin right now, who is the owner of it, has a very interesting story. So alam niyo na dapat mangyari. Samahan niyo ako and sakto pala. Medyo mahaba na rin yung buhok ko, so papagupit na rin ako. Tara! Let's go! Hello po! Hello, Sir Jiro. Tanghali. Sir Enzo, Yes. ka? Daming tao ngayon ah. Ay, kaya nga eh. Nakabook ka ba? Nag-message ka? Nakutan ko. Anyways, it's okay. Okay. Oh, kasi dapat di ba nagpapabook muna. Oo nga. Pero anyway, may slot naman. Upo ka. Let's see. Wonderful. Salamat. Sige, dito na tayo. Upo ka muna. Ano ba? Kaka-haircut mo lang ah. Oo nga, Sir Enzo, yun ang problema ng buhok ko. Mabilis siyang lumago. Mabilis siyang humaba. So, gaya dati, maintenance cut. Okay. So we'll have some trim. Trim natin, tapos maintain natin yung shape nito to be a wolf cut. Okay. The wolf cut. Yung dati mo pa ring haircut. Yes, sir. Alright. Pero okay lang if sa loob na lang tayo kasi Ah, medyo Sure tayo. po. At saka, marami din akong questions para sa'yo. Alright. Kapag siguro na doon tayo, mas makakapagkwentuhan tayo. Alright, let's go. Sa Alright, loob let's tayo. go dun. Dito tayo. Para siyang VIP room mo. Sir Yes. Enzo. Okay. Di ba para kang nakapagpabook? O, dito ka. Thank you. That makes us Yan, special naman. okay. Dito tayo let's do your haircut here. Ito yung mahirap ipagawa sa ibang salon. Sa ibang, pag sa lalaki, barbershop man talaga yung napupuntahan. Yung maintenance cut, medyo hindi nila masyadong magets. Kumbaga, pagka nagpagupit ka, gugupitan ka talaga in a way na nilipis na yung buhok. Mga ganong bagay. Well, lucky us, we have Sir Enzo. Ay, At alam na alam ni Sir Enzo. thank you. Okay, kamay. Before ka pala maging isang beauty stylist, Mhm. nag-work ka sa sa airlines. Sir Enzo. Yes, sa Middle East. Middle East, kailan yun? It was 2015 until 2020. 2015. Nasa sales and marketing field ako ng Saudi Airlines. Sabihin, sobrang layo talaga niya. Kailan ka nag-stop doon, sir? By February 2020. So, for 4 years, you've been doing that. 5 years. 5 years. Five Okay, years. 5 years. Ano nangyari, Sir Enzo? Bakit ka biglang nag-shift? Kasi, Bakit? para sa akin, you're in an airline, tapos nasa ibang bansa ka pa. That's a very good job. What made you think na, okay, I wanna do Okay this na. thing that you're doing right now? Kasi, wala talaga pa sa plano kung magtayo ng salon. However, due to Saudization, Saudization kasi sa Saudi, priority nila ang dun sa department namin, 100% Saudi locals. So, ako ang nag-iisang Pilipino. So, there's nothing I can do but to exit. So, kailangan ako umuwi. No more renewals of contract, kailangan ka umuwi. Okay. So, pag uwi ko dito, February, wala na tayong trabaho. But, nung pinatap mo itong salon, is it something na matagal mo na din siyang pinag-isipan or is it really in your heart all this time? Actually, way back 2014, meron akong sinalong salon. Bago ako mag-abroad, meron akong sinalong na salon. It happened to be my friend's beauty salon. Kaso kamo, syempre nga ako ay umalis talaga ng bansa. Hindi napabayaan ko siya. And then, nung nasa abroad ako, within that 5 years, rumakit ako ng paggugupit. Dahil hindi pa ako ganun ka expert maggupit sa lalaki that time. So, racket siya. Yung doing your rackets, ano siya? Dahil nga hindi ka pa sanay sa lalaki magupit by then, puro babae yung ginagupitan mo na. Sa Saudi, no, lalaki.
Okay. Kasi Saudi siya, di most likely ang department namin, ang mga ano doon, lalaki sa lalaki lang. Babae, hindi mo pwedeng makipag-meet up Oo. Sa sa Saudi. babae. So, lalaki. Within that 5 years na nasa Saudi ako, rumakit ako ng gupit. So, pag uwi ko ng Pilipinas, yun nga, nung napa-exit na ako, since trained na ako kagugupit, ano na mangyayari sa akin dito sa Pilipinas? Pero I have to plan myself bago ako umuwi. So, is it included to your plan, putting up a salon? Actually, hindi salon. Okay, what's it? I'm a makeup artist way back 2000 something pa. But it so happened nga na nag-abroad ako, ilang taon kang nawala sa sa Pilipinas. So in that 5 years, madami nang umusbong. Na alam mo yon, yung marami ng makeup artist. So pag uwi ko sa Pilipinas, nag-enroll ako sa School of Fashion and Arts ng hair and makeup, tapos styling. Dito na yun sa Pilipinas? Yes, dito na yun sa Pilipinas. Siyempre kasi alam kong uuwi na ako, I have to plan myself. Kailangan, ready ka na. Kung di ka ready, mag-apply ka uli. Maghahanap ka ng trabaho mo. So, nag-enroll ako. Umuwi ako ng Pilipinas, dala ko lahat ay puro pang makeup at kaunting paggupit. So, it all started sa Saudi talaga? Oo. Yung passion mo sa ganitong sa salon, yes, oo. Kung paano. Sa Saudi talaga siya nangyari. Tapos nagawa mo siya dahil nga you have no other option. Wala kang option. Tapos come this pandemic. Come pandemic natin, March. Diba? It was March. Nung March na yon, nung ako ay nag-pandemic tayo, walang makeup, walang event. Kahit gupit Wala lahat. Hindi, syempre, wala pa akong business. Wala pa akong business. Syempre, yung ipon mo, during that time, lahat lalabas dahil kaka-grocery mo. Dahil kaka-quarantine pass mo. Imagine, every week, ang grocery mo, how much? Yung savings ko, hindi naman ganun laki para i-sustain. So, kailangan akong sumugal. Kumbaga, during pandemic, ang nangyayari is, yung stream ng pera mo, palabas lang. Lahat palabas. Kasi walang papasok. Kasi walang source of income. Wala akong source of income. Kasi nga, umuwi ako February. Ang target ko, makeup and events. Kasi bago ako talaga umuwi, nag-announce na ako sa mga friends ko na may comeback ako. So, yung mga magpa-makeup, very timing ang February. It's JS season and graduation. So, yun talaga ang inilaban ko, makeup. Ibig sabihin, kasi pandemic siya, Sir Enzo eh. Yes. Kumbaga, ano yung tumatakbo sa isip mo? Kumbaga, paano mo siya ini-ready yung sarili mo na, okay, kahit na pandemic, I'm gonna put up a business. Okay. Kahit hindi ako sigurado kung may magiging client ako dahil nga pandemic siya. What's going through your mind that time? Okay, ganito kasi ang nangyari. During pandemic, di ba tayo ay closed ang bawat kanto ng barangay at subdivision. Mga barricades. Oo. At sino ang tumatao sa barikada? Di mga lalaki, mga babae nasa bahay lang. Ang mga lalaki, hindi mga gupit yan. Siyempre, nung umuwi ako ng Pilipinas, gugupitan ko yung tatay ko kasi pandemic noon that time. Nagbantay siya dun sa kanto-kanto. Nakita ng mga kapitbahay. Sabi, tatay, bakit parang bagong gupit ka? Saan ka nagpagupit? Di ba sarado ang mga barbershop? Ganon. So, na-introduce si tatay sa mga kapitbahay kasi hindi ko kilala ang neighborhood dahil 5 years akong wala dito. Sabi, yung anak ko, umuwi, galing abroad. Naggugupit yon. And during that pandemic, naggugupit ako sa labas ng bahay namin. Dahil nung nakita nila yung tatay ko, na bagong gupit. Kasi kapuna-puna siya eh. Kumbaga, it's pandemic. Alam ng lahat ng tao na wala. Kasi lahat DIY. Now, kapag nakakita sila ng maayos sa gupit, saan doon nagpagupit? Hanapin niya ng tao. Baka kapuna-puna talaga. Yes. At pinipilahan ako nung pandemic. Oo. Sa harap ng bahay namin. Tapos, yung mga clients mo that time, yun yung mga kabarangay mo lang. Oo, kabarangay lang dito. Okay. At hindi rin ako nag-charge. Kasi bahala sila kung may ibibigay sila o wala. It's okay. At least I'm practicing my craft.
Tapos, merong isang mga chismoso na itinuro itong location. Kasi I'm living parang 200 meters away lang dito sa bahay, sa salon. Oo. Tinuro. Tapos? Enzo, may bakante doon, baka gusto mong rentahan. That gave me the idea to put up the business. Mhm. And then, syempre, dapat pag nung pandemic, ikaw ay aware lagi sa news. Opo. Every 15 days na kung Kung ano nalagay. kung ano nang lagay, ECQ, level, something. May mga ganun, di ba? Oo. Sa news, umiiyak na ang mga bakla. Ang beauty industry. Kasi sabi nila, kailan nyo bubuksan yun sa amin? That was May. Nakikinig ko na sa Mother Ricky na kailan bubuksan ang mga salon? And then it popped up to my mind, May something, May 1, sabi ko, naku, baka June, i-open na nila. So, kailangan within 1 month, ma-put up ko yung business. Dahil, lahat lalabas na. Tapos hindi sila nagugupitan. Hindi nagugupitan. So, ang unang hanapin nila, salon, papagupit. Tapos, nauso ang mga DIY ng bleach, DIY ng ribbon, umorder through online. Sila lahat ang buhok nila. So, basically, I have the idea na, teka, perfect timing. Kaya, sige, within 1 month, tinayo ko yung salon hanggang May 30. So ang ibig sabihin, yung pandemic, hindi mo siya nakita as hindrance eh. Kumbaga, in a way, nakita, I saw it as an opportunity. Kumbaga, okay, things are gonna happen like this. Like, hindi ba kakapagpagupit yung mga yan for a very long time. Yung mga, nauso yung online buying. So, DIY sila ng kulay, masisira ang kabuk nila. It's not that you're wishing, but you saw it as an opportunity. Okay, if I'm gonna build a studio, a beauty studio, this is the right time. Yes. Pero di ba sir, anong nangyari? Hindi di ba inaasahan na nga na by this time, bababa na yung quarantine. Pero na-extend siya di ba? Naka-apekto ba yun dun sa ano mo? Dun sa plano mo na okay? Sa timeline mo? Yes. Na ano ako mo, na IATF din ako kahit pa paano. Mm-hmm. Nabisita ako ng IATF. This come operating na ako ng June. Nabisita ako ng IATF by August. So talagang pinasara nila. Kabubukas mo lang, pinasara kanila ha. Kasi nga, medyo mahigpit pa. Medyo mahigpit pa. So, ako naman, sumunod ako kasi 2 chairs lang yung sinimulan ko. Oo, 2 chairs. Yeah, that's one thing din na narinig namin. So, 2 chairs ka sa isang salon. Saan yun? Saan mo nang pinatap yung salon na yan? Dito na ba siya? Yung sa labas na nakita yung pinasok mo, that's 2 chairs pa lang. Itong nasa harap. And everything was black pa. At ngayon, sobrang laki na. Sa loob, sobrang dami ng chairs. Tapos meron pa silang VIP dito. Kitang-kita natin yung improvement. Itong area na to, before, hindi to aircon. Okay. Ito ay cortina. Pantry namin. Dito kami kumakain ng staff ko. Yun lang. Pantry kasi nga, yung lawak nito, doon ako nag-focus. If what do you call this? If magiging successful, expand. Ito yung pinaka-list na, last project na ginawa ko. Itong area na to. And I think it's very good. Kumbaga, may gulat effect, may gulat factor para sa mga customers mo. Ay, may ganito pala dito. And at the same time, dito nila may experience yung high quality service eh. Ay, hindi naman masyado. Sir Enzo, nabanggit mo din kanina na yun na nga, yung work mo before, nung nasa airlines ka, nasa marketing side ka. Sir, paano mo napakinabangan yung experience mo doon dito sa salon? Kasi every business needs marketing, di ba? Yes po. Paano naman siya nakatulong yung knowledge mo about marketing dito sa salon na pinutap mo? May sarili ka ng business this time. Hindi mo rin na itanong. Galing rin po ako sa SM Group of Companies. So basically, nasa department store ako. Nagtrabaho ako sa department store. Nasa marketing side din ako. Visual display, marketing. Okay, so basically, yung marketing experience ko rooted from SM. You know how SM how makes their marketing from from the very tip ng idea
ibibigay nila. Mhm, Hahanapin mhm, talaga nila yun. mhm. Ibibigay talaga nila kung ano yung paano makakuha ng customer. So, back up ka talaga ng ganung klaseng May, experience yes, from marketing. So, marketing. ano nangyari sa Renzo? Paano siya nakatulong dito sa beauty salon mo? Yung experiences mo na yan. Kasi that time, syempre I know, kaka-start ko lang. Tapos, the competition is not hindi na sa mga buhok, Mhm. nasa online. Yeah, So sa exactly, online exactly. ka, if magaling kang mag-post, maganda ang post mo, tapos magbo-boost Contents. ka, Mhm. content mo. So doon, ang sipag-sipag ko nung unang araw, lahat na ng iisang haircut yan, ipopost ko yan, i-video ko ng ayos. Doon ka mag-start. Doon So, ako nag-start. sobrang importante, lalo kayo nasa digital world kasi tayo. Yes, yun na nga yun, the digital world na Oo, kasi. we've heard, top-rated kayo sa Google, Ay, sa Google. Ang Enzo's Beauty Studio, yan na nga. top-rated sa Kung nag-invest ka ng ayos through digital marketing, aanihin mo yan. Mhm. Kasi nowadays, people are engaged talaga sa social media. So kapag hindi maganda yung social media postings mo or hindi maayos, masisira ka kaagad. So yun yung iningatan ko sa social media. So sa Google, if you happen to see sa Google, mag-search ka na. Try mo search sa Google. Search natin. Search ka sa Google, Salon in Lucena. Aha. Okay. Nasa top nga siya, guys. Pwede nyo rin siya i-search. May mag-flash kami dito ng screenshot. At Enzo's Beauty Studio, 5-star rating. Ilang reviews? Daming reviews. What happened, Sir Enzo? Anong magic ang ginawa mo to be... No, it's not just magic, I know. Pero ano yung ginawa mo, Sir Enzo? Bakit siya umabot sa Bakit sa ganitong ganon? punto? Kasi from abroad, hindi kasi Facebook dependent ang tao. Ibang Google talaga sila. Google, So, alam ko, pag may umuwi sa Pilipinas, instead na sa Facebook sila nagsa-search, Google. kasi ang Facebook somehow preempted or kaya, ang tawag dito, na pwedeng hindi man scam, ang tawag doon. Pwedeng merong Parang pwedeng peke. Oo, peke. Hindi ganun. organic yung nangyayari. So, pwedeng ginawa lang nila or something. Kaya hindi trusted, hindi nagtitiwala yung mga galing ibang bansa pag Facebook lang tumingin. Mm-hmm. So, gusto nila sa Google. So, sa Google, ang naging target ko, mga overseas, Filipino, mga galing ibang bansa, dito pupunta. Knowing na yun nga yung way nila to search things on Google. Kasi, hindi naman sa ayaw nila sa mall. Mall are overrated already. So, but there are good services and sometimes sa daming tao and also it's kind of expensive. Yun yung kanilang mostly na natatanong ko sa kanila. However, pagdating ko dun sa Google, dun ako namuhunan din ng postings. Advertisements and all. May Google My Business pa nga ginagawa dun na inilink ko siya sa account ko ng Facebook, sa Instagram, tapos siyempre yung Google ko. So doon, makikita ko if tinatanong ko si customer, ma'am, saan niyo po kami nakilala? Aside from referral, hindi, nag-search kami sa Google. Ikaw kasi yung nasa unahan. Kasi sige po, let's provide the service that you saw. Yun din yung bibigay ko. Mga ganun. So, Enzo, para sa I think sa mga makakapanood nito, a lot of business people are there and some of them are planning to put up a business. Now, knowing na ikaw nandyan ka sa marketing side at napatunayan mo din na pagka meron kang online presence, sobrang laking tulong yan. Kagaya ng sinabi mo, pag nag-invest ka dyan, aanihin mo yan. Yes. How important it is para sa Sir Enzo na kailangan may focus ka rin talaga when it comes to digital marketing. Lalo na, nasa digital world tayo ngayon. Una, pag ikaw ay yung focus ka kaya di ba kanina pagpasok mo, tinanong agad kita if nakabook ka po or hindi. Yeah. Even though I'm too busy na ganun, I came to a point na lagi ko na-check ang cellphone ko. I have an admin para mag-check din ng mga inquiries and all. Kailangan, active ka pa rin. Kasi example, tulad mo, dumating ka na hindi ka nakabook and there's no space for you,
paano kita accommodate? Or do I have a slot for you para Kabuti talaga. makagawa tayo? Or are you willing to wait? And at the Diba? same time, kung lalo ngayon, top rating kayo sa top rating ang Enzo's Beauty Studio sa Google. So, marami talagang pumupunta dito. So, I think that's one of the importance kung bakit kailangan nakabook ka. Diba, sir? Para Hindi hassle sa atin pareho kasi I have to reserve a seat for you. You reserve a time for me. Para kahit pa paano, balance yung oras natin. Hindi sayang oras mo. Hindi rin naman ako mapapahiya na sayang yung layo na pinunta mo. That's provided na ang layo-layo namin. Wala kami sa kabayanan. Diba? Isa pala yon sa marketing na kailangan mong i-invest kasi lahat sila nasa bayan na. Ako nasa malayo ako. So, paano ka pupuntahan? Na Google. That's one interesting question din. Kumbaga, sige, say you've been effective when it comes to digital marketing. Alam na ng tao yung sunod mo. Pero I think what is most important kapag pinuntahan ka na ng tao, ano yung pinaka-ginagawa mo, sir, para ma-retain mo yung mga customers na yun? Kumbaga, anong special sa Enzo's Beauty Studio? Ay, kung ano yung meron. Is it about your services? Is it about how you take care of your customers? What's that, Sir Enzo? Hindi ko ba alam. Pero I get to a point lagi na, kunyari, ikaw, hindi ka naman babalik kung hindi mo nagustuhan. Yes, true. If you happen to remember, anong unang tanong sa iyo? What are your issues? Bakit ka napapunta sa akin? May something mahaba dito? Tanda mo ba yun? Yes po. Mahaba dito. So, yung binigay mo sa akin, yun ang iiwasan ko. So, from that, alam ko na kung paano ka i-handle. Kasi, medyo, ayaw mo pala nito. Siyempre, yun yung iingatan ko. So, yung ginagawa ko, kung ano yung gusto ni client, yun yung binibigay ko. As much as possible, masatisfy ko kung ano yung needs mo, kung ano yung gusto mo. Kunyari, example, gusto ko ng low fade. For me, what is low? Low. Yung iba kasi pag sinabi daw low, umaabot na sa taas. Ganon. May mga experiences din naman na ganon. Kasi minsan ang ginagawa ko, I put myself on your shoe. No? Ito ba yung gusto ko? Kasi experience ko din na pangit yung haircut. Hindi ko gusto. So, ayoko na ma-experience yun ng kliyente ko. You happen come from a referral. Totoo po yan. Oo. Hindi kayo basta walk-in dito. Ibig sabihin, kumbaga, hindi naman ako i-refer doon. Hindi naman ako i-refer dito kung yung nag-refer sa akin is walang tiwala dito or something like disappointed siya dito. Ba't niya pa ako i-refer? At yung nag-refer sa'yo is laging may preference na haircut. Oo, na yun. Hindi pangkaraniwan. That's it. Kumbaga, may taste siya or meron siyang preference talaga na yun yung gusto niya mangyari. Nangyayari. Kaya finid sa'yo na why not give it a try doon sa salon kasi baka mangyari yung gusto mo. Anyway, pa-ready ako ng treatment. Okay. Kasi bleached yung hair niya. We're gonna get a treatment, guys, after the haircut. Let's have the organic, ha? Sure, so, ayun na nga, nabanggit ko. Organic yung gagamitin natin dito. Oh, yes. Ano yun? Ano yung, pag sinabi mong organic, what's the difference between organic and non-organic when it comes to hair treatment? Ito kasi, yung medyo minimal ang chemicals. Kasi merong mga clients na nagre-react ang skin sa mga chemically produced products na medyo nag-i-irritate, na mumula yung mga scalp, etc. Something like, tsaka yung amoy, medyo harsh din. Oo. So yun, kaya ang pinupush ko dito, laging more on organic. Tsaka at the same time, sagipin nyo naman kami. Kasi pag yung nilalagay dyan, kami yung unang, aside from you, kayo, patatapos nyo lang, okay lang. Kasi after how many months ulit kayo or after how many years, halimbawa, kami, after you, again, another one. So, pinupush namin si organic para yung benefit sa pareho. Buhayin nyo. Maraming baklang namamatay sa pneumonia dahil sa mga nalalanghap. And even kahit wala pa pandemic, kahit tapos na yung pandemic, pinapractice pa din namin talaga to wear mask and all.
Kaya So, ganun. yun na Kaya nga, pinupush ko organic. better Nung, for the client and better for oo, the... known din kami dun sa organic na ginagamit ko sa babae at lalaki. Tulad ng ginamit ko sa hair ko. Yung Amazon flowers. Yeah, let's talk about that, Sir Enzo. Yung Amazon flower, yun na nga, isa siya sa mga kilala dito sa salon ng ano na dito sa Enzo's Beauty Studio. Mhm. What's so special about dun sa Amazon flower na yan, Sir Enzo? Okay. Di ba nanggaling akong ibang bansa? Mhm. Sa ibang bansa ko siya na Discover. discover Okay. kay Amazon flowers kasi nakita ko yung hair ng mga Pilipina o yung mga ibang Arabo. Sabi ko, parang ang ganda ng hair nyo. Mm. Sabi niya, ito Amazon flowers, blah, blah, blah. Okay. Hindi ko naman alam na magpuputap ako ng business pag uwi dito sa Pilipinas. Nung magtayo ako ng salon, nung tinayo ko na to, kailangan meron akong something na wala pa yung iba, na unique na unique. to your At the studio. same time, yun yung magiging signature treatment namin. So Treatment ko. that's something to look forward kapag ka nandito kayo sa Enzo Salon. So yung Amazon flower, dito nyo lang siya matatagpuan. Yes. Tapos yun, kasi ang maganda nun, sumugal talaga ako sa isang bote. Medyo pricey siya. Hinanap ko sa Facebook ang supplier. Hinanap ko ang distributor. Pumayag sila na COD. Medyo mahal siya. 5 digits, darling, ang usapan ng isang bote. COD, pumayag. So ako naman, syempre, it's 5 digits na yung product. At risk. Parang ang sinugal ko, is it scam? Totoo ba yung product? Kasi syempre sa Middle East ko nakita. Sana totoo. Nung dumating yung product, tapos pumayag pa si distributor na COD. Sabi ko, sige. Parang na green flag na yung COD. Okay. Pero syempre, may doubt ka pa din. Hesitant ka. Nakita mo yung product. Sa Bigamont Sealed. Sealed naman siya dumating. Okay. May sealed. Okay. Ngayon, syempre hindi ko pa natatry. Nakita ko lang siya. Tinawagan ko ang friend ko na nagpagawa ng hair sa akin na alam kong damage na yung hair niya through bleaching and all. Na willing na niyang ipakat just to revive ang ganda ng hair niya. Sabi ko, hindi. Bumayad ka lang ng ganitong amount. Ako nang bahala. Bubuhayin gagamitin. Kinamit ko siya. Voila. Nag-work. And the product is legit. Ang maganda kay product, sole distributor siya sa Pilipinas. Isa lang siya. Wala kang mabibilan, doon lang. Yun. Yung naging Amazon flowers. Ate, pakuha ako ng mga bote ng Amazon flowers. Meron na dito. Yung Amazon flowers ko, inaral ko pa yun. Kung paano gamitin. There are different variants. Na yun yung pinupuntahan sa amin. Kasi different structures ng hair, strands ng hair, kung anong kulay, depende. Itong Amazon flower, ang maganda, na habang siya ay pinupost ko, etc., post ako. Napansin ako ni Amazon Flowers Brazil. Napansin ako ni Amazon Flowers Philippines. In-invite ako na ako ang maging national trainer. Ako po ang nagte-train national for that product. For the specific product. I went already to Isabela, to Manila. Okay, so to train people how to use the Amazon flowers. Ito po yun. Okay, this is hair strengthening cream. Both of them. Okay. Both of them, lahat sila, straightening cream, protein lahat sila, different approach sa different hair. Yeah. Smell mo, at talagang hindi siya. And this is organic din, sir? Yes po. Ano mo lang, open mo lang po. Can you? Ayun pala. Smell mo siya. Okay. And these are, siya ay safe for all kids, ages 5 years old and up. Elderly people, safe din siya. At sa pregnant women. Ilan ang nagawa naming bata, ilan na rin ang nagawa naming pregnant women. Using the product. Yes. Okay, so Amazon flower is something na pinagmamalaki ng Enzo's Beauty Studio. Yes. At siya ay way back 2021 ko in-introduce dito. 2020, 2021. Pero ngayon, in the market,
umuuso ang straight protein band something. Straight band. Yun na yung kinikater ko way back then. Kaya, nung nauuso siya ngayon, nauna na po kami. Ang galing. Ang interesting ng story ng Sir Enzo, nung ipinagmamalaki mong Amazon flower. Kasi, you took the risk eh. Kumbaga, nung the first time, it's a lot of money. Just like what you said, it's 5-digit. At hindi ka sigurado kung legit yung sa'yo, yung product na matatanggap mo. Pero isinugal mo siya. And look at what happened. You discovered something na sobrang ipagmamalaki mo. Makakatulong sa mga clients mo at hahakot ng clients. And sa Lucena, Quezon, ako ang distributor. Sa akin kumukuha yung ibang salon. It opens a lot of opportunity din. Diba? You became a trainer. Diba? A trainer for that specific product. So, Amazon flowers is really something else in your salon studio. I-search nyo siya. At saka hindi ko hinahide kung ano yung product na ginagamit ko. So, whatever happens to the hair, pwede nyo akong balikan, may babalikan din akong product. Kasalanan nyo to product. Diba? Parang ganun. So, if you're honest kung ano yung ginagamit mo, parehong kung may sumablay, meron kang babalikan. Nagets mo na ay, ano kasi yung tinimpla nun? Baka yung gamot-gamot lang na binibili kong saan something. No, it's the brand. Branding yung ginawa ko. So, si Amazon, napaboom namin ang napaboom. How was the experience using Amazon flowers, Sir Enzo? May mga setbacks ka bang naranasan during the time that you're trying to use it sa mga clients mo? Nagkaroon ka ba ng mga ganun? Kasi di ba nung una inaaral mo pa siyang kung paano siya gamitin in a way? Ano naman, meron nung una. Pero kasi ang unang promise ko, hindi siya nakaka-straight ng hair. Kasi syempre, you have to be honest sa client mo na if you're expecting a full straight ng buhok mo, you go for rebond. If you expect lang na smooth, I'll go for your Amazon flowers. Pero wag ka mag-expect ng 100% na straight. And yun yung naging trend na volumed hair na. Ang hair ko. Hindi siya straight, pero buhay. Buhay siya. Bouncy, shiny. Ayan, ito po yung hair ko. So yun yung naging promise ko sa client kasi yun yung dinideliver ni product. So basically, ako muna yung model. Ako muna yung magja-justify if true to the claim. Pag true to the claim, ibigay mo kay client. Pero pag may mga flosses, ingat tayo. Ganon. So, is it something that you usually do? Say, for example, you have a new product. Before mo siya i-apply sa client, you try it on yourself or you try it sa mga colleagues mo dito sa sometimes kasi yung mga product na nag-deliver dito, they do demos. Kaya na-attest din naman talaga if yung brand or product is maganda. So, pero pag nakita kong hindi gano'n kagandahan yung sa testing ng product sa amin, medyo, siguro next time ako kukuha. Na gano'n ko na agad. Or kaya, wala bang same effect as Amazon? Kinagano ko. Oo nga, mahal naman kasi niyan. So, pag binala ko na si Amazon, nag-hold back na yung mga nag-i-introduce sa akin ng bagong product. Oo, mayroon ka nga pala niya. So, hindi na kami lalaban. But Sir Enzo, would you agree? Ito kung sa tinitignan yung pricing ng mga bawat bagay. Is it, kumbaga, tatapatan naman kasi yung price nung effect sa'yo, yung service na matatanggap mo. Kumbaga, hindi siya pricey for the amount or for the level of service that you'll be receiving. So, would you say that hindi siya mahal for this price para sa effect ng service na ibinibigyan nyo, especially when you're using Amazon flower? Oo. Hindi sapat siya. Reasonable siyang price presyo. is reasonable. Opo. The price is reasonable when you use the Amazon flowers kasi magandang effect. Kasi bakit ako magpe-presyo ng mahal? Kunyari, kaya ko magpresyo ng halimbawang, let's say, 15,000 isang tao. 20,000 isang tao. Kasi,
ako yung distributor, ako yung trainer, exclusive yung product. There's a lot at stake dun sa product. Kaya mong magtaas, pero babalik ba sa'yo yan afterwards? Kung bakit tatagain mo siya Pero hindi, don't do that. Kasi, remember, the customer service pa din yung ipiprovide mo sa kanya. That's true. That's true, Enzo. Speaking about customer service, ano yung guiding principle mo pagdating sa customer service? Ano yung mga hindi mo binabali when it comes to your belief when serving people or serving clients? Kasi I have the core nga ng galing ako ng SM Yung yes po. customer service talaga kasi ni SM, kailangan mo talagang ibigay sa kanya yung best. So, yun yung hindi ko binabali dito sa tao namin. Ask mo lagi si client kung ano yung preference niya. Don't give them false promises na hindi mangyayari at the end. Na hindi mo madideliver. Ibigay mo lang na most likely close to this color, close to what you want, medyo kalapit nung ano mo, para hindi ma-disappoint. Kung may disappointments man, na-feed mo na siya bago kayo magsimula. So, ganun. Tapos yung customer service pa rin namin, yung mga staff ko kasi, ay dating employee ng SM. So, it happened talaga na may ano din sila, aware din sila din sa mga ganun system. Yes. So, na-adapt nila when it comes to customer handling. Okay. So, I was about to ask kasi kung paano mo sinishare yung ganang klase ng knowledge, yung principles mo when it comes to customer service dun sa mga crew mo, sa mga katrabaho mo dito. But given na yun na nga, nabanggit mo na co-workers mo sila before dun sa isang company na yun, where you gain your marketing and customer service knowledge, so hindi ka masyado nahirapan, Sir Enzo. Hindi masyado. Ang inaano ko na lang sinasabi ko na lang sa kanila, gusto mo bang gawin sa client yung ginagawa mo? Put yourself in somebody else's shoe. Kasi nga, doon mo makikita na satisfied ba? Maganda ba yung nasaktan ba? Pag nasaktan, subukan mo pag sa'yo ginawa, the next time, hindi mo nagagawin yun. Kasi there are flaws naman talaga sa simula. Pero pag na-assess mo siya, bago matapos, gaganda na yung services mo. So, ganyan. That's true. Sir Enzo, another interesting thing that I've been thinking is, since you're there, you're in this industry, what's your take on beauty industry or salon industry here in Lucena City or say Quezon, kung abot ng kung grasp natin yun? Anong lagay ang beauty studios business dito sa Quezon? It comes to source of income, comes to how does it affect the community in that way, sir? Sa tingin ko, we're almost there naman. Kaya na natin makapag-compete din sa Manila. Kasi nga, andyan na given na rin sa mga social medias. And kung ang salon owner or yung salon hairdressers are practically researchers or experimental, makikita nila kung ano yung mga pwede nilang gawin. So, yung kung ano, what's the trend, i-apply nila. Parang experimental lang. If that's the trend, do it. Kung hindi naman, stick to the basic, mas maganda yung effect. Pag halimbawa sa Manila, uso yung balayage. Magbabalayage din tayo. Tingnan natin from social media. And of course, there are trainings online. May trainings din na napunta dito sa Lucena na i-invite din ang lahat ng mga salons. So, halimbawa, mag-i-introduce si product na ganito, magbe-message yan sa lahat ng salon. Minsan, ako, tapos yung mga friend ko na may salon, magkikita-kita mo sa isang training. Never stop learning. Kasi, pag nakulong ka lang, basic lang lahat ang mangyayari sa'yo or experimental na lang ang mangyayari sa'yo. Pero pag ikaw ay na-invite into learning at saka yung mga seminars, umattend ka ng mga ganan, nadadagdagan yung knowledge mo, yung mga do's and don'ts. Hindi na to uso, wala na yan sa ganyan. Yun. Yeah, especially right now that sobrang daming bagong lumalabas sa haircut na lang. Actually, ngayon natutuwa ako kasi before,
limitado talaga yung gupit ng mga lalaki. Yes. Compared sa mga babae na sobrang dami nilang style, di ba? Correct, correct. So right now, nauuso na din na yung mga lalaki may ganitong klase ng gupit. And Pati lalaki nagpapakulot. nagpapakulot, di ba? Yes, the Korean firm na yan. Dumadami na rin yung hairstyle options para sa mga lalaki. Correct. Now, how do you adapt to that, Sir Enzo? Given na, paano ka nakaka-adapt sa ganung ever-changing things about hairstyles? Teka lang. Kasi ako ay isang maarte din. Mhm. I mean, artist din kasi ako na gusto ko yung mangyari, yung dapat mangyari pagdating sa mga haircut, hair trends. I'm a perfectionist in a minimal level, pero hindi naman yung super perfect yung gusto kong mangyari. Somehow close to what is perfect. Mhm. Para kahit papano, magagawa mo yung tamang haircut, tamang hairstyle. Kasi pag hindi mo passion, ang gagawin mo, pangit ang output. Pero pag passion mo siya, at nag-enjoy ka sa ginagawa mo, somehow, matututo ka, mapapaganda at mapapaganda mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Kaya, kung halimbawa itong mga bagong gusto nilang haircut, gawin natin. Ako, minsan, experimental din. Okay. Kasi I know the basics. You studied it. Yes, I know the basics. So, I can play around na kung ano yung pwede kong mangyari. Example, haircut na ganito. Hindi po bagay sa inyo yan. Pero let's see. Kasi iba yung shape ng hair mo. Iba yung shape ng head mo. Iba yung takbo ng flow ng puyo mo. O kaya iba yung curl mo. Makapal yung strand mo. Yun yung basic. Dun papasok yung pagiging artist mo. Pwede. Okay. Hindi pwede. So that's how you deal with the new trends. Kumbaga, Yes. most of the clients, they will see haircuts from TikTok. And then pag pinakita nila sila yun, pag pinakita nila sa iyo, hindi mo siya automatically ginagawa. Kasi binibase mo siya, sir, ito po yung hair shape nyo yung hair thing nyo tapos ito yung face shape nyo, and then the head shape. Pag po itinalay natin yan, hindi po magiging maganda in a way. Kumbaga, try to explain them that. Yes. Pero kung bagay naman sa kanila, we can do it then. Yes. Why not? Tapos little by little lang ako. Kunyari, gusto ko yung medyo manipis. Ma'am, wait lang sir. Ma'am, wag masyado. Try natin. Just tell me when to stop. Tell me when. It's okay. Mas madaling magbawas kaysa magdagdag sa buhok na ginupit. And I think hindi naman sa impossible kasi may mga extension na, di ba? Pero when it comes to guys, hindi siya Oh, yes. Oo, pagdating sa mga lalaki, talagang napaka-ano nila. Akala nila dali-dali magupit ng lalaki, which is technically no. Okay. What's your take on that, sir? About that opinion, what's your take on that? Kasi, pag lalaki, kita mo dapat yung kanyang front side. Mm-hmm. If pantay ang left, pantay ang right. Ipa sa side mo, kung tama yung blending mo from bottom, papunta dun sa crown. Ganun din. And we're just talking about sides. Ano pa yung likod? Unlike sa babae, when you put it here, layered mo siya, basically that's okay. Madaling makita kung balance pa siya. Yes. That's interesting. Ganun yun. Kasi ang hirap. Mahirap kung sa mahirap, pero when you love what you're doing, nai-enjoy ka, you improve your craft. That's something else din, Sir Enzo. Kasi, I truly believe that kapag, wala naman kasi talagang madaling trabaho. Yes. Pero, one of the reason kung bakit siya nagiging magaan, nagiging enjoyable, is kapag gusto mo yung ginagawa mo. Precisely. Now, Sir Enzo, given na hindi ka naman talaga dito nag-start sa beauty studio, di ba? Nasa corporate ka before. Mm-hmm. Kailan mo na-realize na, okay, I already love what I'm doing. This is what I'm really gonna pursue. And what made you go to that decision na? When I already have a growing customers. Well, that's practicality, di ba po? Oo. Kasi andyan na eh. Andyan na yung market mo, bakit bibitawan mo pa? Sabi nga nila, strike where the iron is hot na. Andyan na. Di go lang ng go. And then, yun, nakuha ko yung passion ko. Nakuha ko yung provided na ang lapit lang ng bahay ko dito. I can open the salon anytime,
Even 1 o'clock a.m. pag may magpapa-makeup, nag-o-open ako. I can close anytime. Pag alam gusto ko, pwede akong pumunta kung saan-saan pag may time na. Kaya, nagustuhan ko na rin, hindi ko naman sa napilitan ako magustuhan. Siguro, dito ako dinala. Dahil, in the first place, makeup talaga yung aking pinaplano. But it so happen na, nadagdagan na lang siya. Ano yung connected sa makeup? It's a beauty industry. It's the hair. Siyempre, ginawa ko ring generic. Yung una kong tinayo ko to, generic lang siya na, let's make it black and white. Kasi, para hindi maligaw ang mga lalaki. Kasi ang lalaki natatakot pag kulay pink ang salon. Hindi yan papasok. Totoo. That's one more thing Sir Enzo. Kasi nung una, pagka lalaki, automatic sa barbershop. Yes, kaya. Ngayon na lang siya na-open na, ay, pwede ka rin magpagupit dyan kahit lalaki. Kaya ganun ang ginawa ko. How do you introduce that to men naman, Sir Enzo? Na yung salon mo, pwede rin kayo dito mga lalaki. Ano naman ginawa mo para ma-introduce yun sa mga lalaki? Yan kasi yung naging una kong mga clients ko ay lalaki. So, siya yung naging sila yung una mong mga customers. Siya yung mga postings. Nung naglipat ka na ng salon, nung naging salon ka na. Yes. Kaya, tapos, ang dami kong network kasi. Nagtrabaho ako sa ganito, sa SM. Nag-teacher ako. So, I have students who still believes in me na provided na sila na yung mga clients ko na. Dating estudyante ko lang, kliyente ko na. Ilan yun? They have relatives, etc., etc. Sir Enzo is really telling us a lot of things. We're learning a lot of things. Sir Enzo, I want to know din kasi yung homegrown, they really focus on telling people about arts and I can see that in you. I mean, in what you're doing, there's a lot of art. Yes. Now, what's the importance of that, sir? Na kailangan sa ginagawa, anong importansya ng art sa ginagawa mo dito sa trabaho mo? Para sa'yo? Actually, hindi lang, it's the art itself at it's the eye. Kailangan may mata ka din na kung paano mo ginagawa. Kasi if you're artistic, you want everything in place. Nagets mo? Pag halimbawa magpe-paint ka or magdo-drawing ka or kung ano pa man, gusto mo lahat nakaayos. So, that's basically what I'm doing din sa hair. Gusto ko nakaayos din siya ng maganda. Doon ko na i-apply yung art. Pero behind art, there's always science. Okay. That's interesting. Let us understand, sir. Science sa lahat. Kasi sa art, sa coloring, papasok yung coloring natin. Yung color theory and all. That's a basic knowledge. Way back nung bata pa tayo, na nagagamit hanggang ngayon. Nagagamit talaga siya in everyday life. Aside from that, yung science, ginagamit mo din siya dapat sa mga, sa hair treatment, sa hair kung ano-ano. Dapat nagagamit mo din yon. Example, bakit may mga hair oil or hair serum? Ano yung mga aftercare ng hair? Halimbawa, sabi nila, bakit kailangan maglagay ng serum sa hair? Sabi ko, ma'am, pag mag-swimming po kayo, kailangan yung maglagay ng hair serum, hair oil. Bakit? Ma'am, tubig at langis. Oil doesn't mix with water. Your oil, the hair serum, is your blocker para hindi pumasok ang water chemicals Science. sa hair. That's science. So, papasok yung ganun. Overheat, frying ng pagka-plansya. So, overblower, another hair frying. How about this, sir? So, what's happening right now? I feel heat Yeah. Diba? After ko lagyan ng organic natin na product, which is for hair mask lang naman. Hair mask. Now, what's happening, sir? Bakit kailangan meron ito mga heating system na cute? Okay, this is the infrared. Kasi ang infrared, mainit siya, paramdam natin siya mainit, pero ang ginagawa ng infrared, mas penetrated sa loob. Mas pumapasok siya. Sa hair strands? Sa hair strands or kaya sa skin. Kung pinag-usapan natin sa hair strands, so mas papasok yung chemicals doon sa hair strands mo. Yun yung effect ng infrared. Mas mabilis. Rather than
Kasi diba before there's steam, etc. So yung infrared, di ba pag nagpapa-facial tayo, ano ang ginagawa? Di ba parang meron sila yung mga infrared din na para mas deep penetrated ang mga treatment. So Okay. another thing, ito yung Another mga science. ito yung mga nai-introduce sa amin ng mga trainings. Yun. So hindi lang this syempre. helps the products to be more effective. Yes, Sa mga yes. hair. Okay. So, ganon. Yung iba nga, mga naikot-ikot pang ganon, it's kind of expensive. Ito kami, portable to, pwede kong dalhin to anytime, anywhere. So, yun. So, itong mga ganitong bagay, isa lang siya sa mga maaabutan nila dito kung pumunta sila sa Enzo's Beauty Studio. And a lot of things, especially kung tinutukan nila itong episode na to, a lot of things ang kailangan nyo mabangan. Yes. Now, sir, this has been a long but very fruitful talk already. But if you have to share something with us, especially something that you've learned out of all your experience from the industry, from when you started as a makeup artist, hanggang sa nag-marketing ka, nag-ibang bansa ka, try ka dun magupit, bumalik ka ng Pilipinas, sumugal ka sa isang product, hanggang andito ka na ngayon, sir. What's the greatest learning you've ever got from those experience na pwede mong i-share sa aming lahat? Never forget your passion. Don't forget your passion. At saka, sometimes kasi yung talent mo, that will lead you into something. Kasi, ayan yung yan yung magiging bala mo sa kinabukasan. Kasi, ako, graduate ako ng engineering, nag-teacher ako, nag-marketing ako. Pero, where it leads me, to the art, to the craft that I love, yung talent ko. Pero lahat ng napag-aralan ko, that's just the basic. Yun yung naghulma lang nung pagkatao ko. So, yun yung sigurong dapat meron ang isang tao na yung talent mo, i-enhance mo. Hindi mo alam kung yun yung magli-lead sa'yo. Bakit ba yung mga athlete? Ginamit nila yung talent nila. Ako, late ko na rin ma-discover na pwede pala na magamit mo yung craft mo as your business na. So that means, yun. It's fine kung mangyari mang kailangan mo muna mas mag-focus sa ibang bagay. Yes. But once you have that talent in you, once you know what you love to do, yes, precisely. Dalin mo lang yan sa'yo. Pwede mong balikan yan. Yung experience mo kasi, in my case, in my different field, experience ko, sila yung naging backbone, sila naging core ko na. Yung teaching skills ko, na-approach ko sa mga bata, yun yung approach ko sa mga clients ko na bata. Yung marketing skills ko, nung ako nasa corporate world, nadadala ko dito into my business. And of course, yung talent ko, yung craft ko, siya yung ginagamit ko ngayon. So, lahat ng napag-aralan ko, napagdaanan ko, ginagamit ko na ngayon. So, hindi mo rin alam talaga kung anong mangyayari sa'yo bukas. Walang sayang. Lahat ng pinagdaanan mo, it teaches you something. Yes. Gamit yon, nagagamit siya. Right. Hindi, wag mong tatanungin kung saan nagagamit yung A squared plus B squared equals C squared. Nagagamit siya. Alright, Sir Enzo. Yes. What's next for Enzo's Beauty Studio? Anong mga kailangan naming abangan? Or is there any plans that you have in your mind para sa studio mo? Or kahit sa sarili mo, sir, baka meron kang mga paparating na mga bagay. Actually, okay, let's done with your infrared. Meron akong nakahandang isang project, but it would happen soon. Niluluto na namin siya. Just wait na lang sa post ko. I don't want to burst my own bubble. Sabi nga nila. Kasi mas maganda mas tahimik ka. Mas magagawa mo yung gusto mo. Pag in-announce mo, it's preempted already. Kaya, mahirap. Just wait na lang. Okay, that's gonna be interesting and exciting, Sir Enzo. Okay, saan namin siya pwedeng abangan? Saan ka namin makikita? Especially to studio, saan siya located? Let's go, invite everybody. Okay, so, abangan nyo na lang kung ano pang more sa, pakita mo yung iyong, ayaw nga. Diba? May silent marketing tayo. Kahit gagawa tayo, we have our own. Bakit ba yung mga ibang brand dyan, nilalagay nila?
Ako, nilagay ko na rin. It's a silent marketing when you do your own posts. Marketing. Yes. So, yun na nga, Enzo's Beauty Studio. Check on the FB page. We're located here at Holy Spirit, Barangay Mayo Crossing, Lucena City. And Facebook, sir. Facebook, search Enzo's Beauty Studio. Yan. Instagram, yun din, Enzo's Beauty Studio. Phone number. That's 0977-230-9494. And also, meron din akong business. Ito, sa pader, sa likod ng pader na yan. May Nandiyan ang aking Silog Hub. Entrepreneur, not just an artist. A lot of things about Sir Enzo. And yeah, maraming salamat, Sir Enzo. It's really an honor. Salamat po. Yeah, I'm inviting everybody. Isa ako sa mga patunay na this is a quality beauty studio. Get here. Maraming salamat, sir. Thank you so much, Sir Jiro. So sige, tapusin na natin ang hair mo. Alright. See you guys on the next episode. Okay. Bye! Jiro. Thank you. Pakita na ako ng face. Ayan, Sir Enzo. See you. Bye-bye.